Magandang araw po sa inyo. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig. Itago niya na lang po ninyo ako sa pangalang Cherry. Nandito po ako ngayon upang magbahagi ng kwento tungkol sa aking inang si Norma nung ipinagbubuntis pa lang niya ang aking kapatid na si Arman. Naganap po ang karanasan niya sa aming tahanan sa probinsya ng Quezon, kung saan ako lumaki. Madalang pa noon ang mga kabahayan dito sa amin. Payak lamang ang pamumuhay at ang kalimitang ikinabubuhay ay pangingisda dahil sa napapalibutan ng katubigan ang buong isla. Sagana din sa lamang dagat at yamang lupa ang aming probinsya, kaya meron din na mangilan-ngilang turistang nagagawi rito. Sa kasalukuyan ay nakatira na kami sa bahay na yari sa semento at yero na ang aming bubungan, pero mangilan-ngilan pa rin sa aming barangay na magtataglay ng mga kabahayan na yari sa kahoy, pero nakapagbubong na rin ng mga yero. Halos umuunlad na ang kabahayan sa bayan. Marami na rin ang nakaangat ang pamumuhay at ang iba naman ay maswerteng nakakapag-abroad at nakakapag-uwi ng malaking pera sa kanilang pamilya dito sa probinsya. Simula't bata pa ako, likas na sa probinsya ang maniwala sa mga aswang at iba pang mga kakaibang nilalang, lalo pat umabot ako noon sa taong 1990 kung saan marami pa rin ang mga kababalaghang nagaganap at medyo mabagal pa noon ang pag-usad ng teknolohiya. Pero nakakasabay na rin ang Pilipinas sa iba pang malalaki at maimpluwensyang bansa. At may mga tao pa rin na nagpapatotoo at nakaranas ng mga nakakapangilabot na engkwentro sa iba't ibang nilalang na hindi maipaliwanag ng agham at makabagong teknolohiya. At masasabi kong isang patunay na ang aking mga magulang. Nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo ay magkasintahan na ang aking inang si Norma at nasa 20 taong gulang at ang aking amang si Arturo nasa 21 taong gulang. Nagkakilala sila sa isang universidad na kanilang pinapasukan sa Maynila. Maganda ang aking ina at talagang hindi maitatanggi na marami siyang manliligaw noon. Pero mas pinili niya ang aking ama at naging matibay pa ang kanilang naging relasyon. Araw-araw na bumibisita sa boarding house ng aking ina ang aking ama, kaya doon umusbong ang kanilang pagmamahalan. Naging mapusok sila sa kanilang pag-iibigan. Masyado silang nagmadali at hindi nag-iingat. Nalaman ng magulang ng aking ama na nabuntis niya ang aking nanay mga ilang araw bago pagkatapos ng graduation at hindi pa man lang sila nakakapag-enroll sa review center sa Maynila nang maganap iyon. Mataas ang pangarap ng mga magulang ng aking ama para sa kanya. Gusto nilang makapag-abroad ito kaya pinakuha nila ng kursong nursing dahil in demand noon ang mga doktor at nurse sa abroad. Siya ang panganay sa kanilang 4 na magkakapatid, kaya malaki ang hinahangad sa kanya ng mga magulang. Kahit naghihirap sila ay sinisikap nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking ama. Ang aking ina naman ay nakatapos ng kursong edukasyon at pinili niya ang sekundarya, major in Filipino, dahil likas na mahilig na magturo ang aking ina sa kanyang mga pinsang bata. Siya ang nagsisilbing tutor ng mga ito. Malaki ang pangarap sa kanya ni Lola. Naisip nito na pagkatapos sa kolehiyo ay papasok na siya sa review center nang malaman ni Lola ang kanyang pagdadalang tao. Sa una ay galit na galit si Lola sa aking ina at lagi na lang niya itong pinapagalitan sa tuwing naaalala ang ginawa nitong kalandian at pagpayag na magpabuntis. Nasabi pa sa akin noon ni ina na tinawag pa siyang bulag ni Lola. Masyado daw siyang nagpabulag at nagpabola sa matatamis na pangako ng aking ama. Iniisip pati niya na inutil at hindi pa handa sa pagpapamilya ang aking ama. Panay pagpapagwapo lamang ang alam nito at hindi pa nito kayang magpakaama. Halos isumpa niya sa araw-araw ang aking ama at hindi talaga siya boto rito. Subalit, wala na rin naman siyang nagawa dahil iyon ang minahal ng aking ina
at hindi nagsisi ang aking ina na nagpabuntis siya sa aking ama. Kaya labagman sa kalooban ng aking lola, nagdesisyon siyang ipakasal ang dalawang magkasintahan dahil ayaw niyang makapanganak ang aking ina na walang amang kinikilala ang sanggola. Nag-usap sila ng pamilya ng aking ama at sa sobrang galit niya ay natutukan niya ito ng baril sa ulo. Nasindak naman ang mga magulang ng aking ama lalo pat nalaman nila na may lahing Bicolana ang aking lola. Kaya para sa ikatatahimik ng lahat ay sinikap nilang ipakasal ang dalawang magkasintahan. Namatay ang asawa ng aking lola sa tuberculosis kaya nag-iisa na siyang nagkayod at siya ang bumuhay at nagpalaki sa aking ina. Unika iha ang aking ina kaya ganoon na lang matindi ang tampo niya at pagkadismaya ng maagap itong nagpabuntis. Kahit pa nakatapos na ito sa pag-aaral ay hindi pa rin iyon sapat dahil hindi pa man lang siya nakakapasa sa examination at wala pa naman lang itong permanenteng trabaho. Ang masaklap pa ay hindi pa ito namumuhay ng sarili at nakadepende pa rin sa kanya kaya hindi niya maiwasang manumbat at laging nakakaramdam ng inis sa aking ina. Ngunit pilit pa rin niyang isinasantabi ang silakbo ng damdamin. Dahil makakasamang ma-stress at makaramdam ng dalamhati ang buntis. Maapektuhan nito ang sanggol at baka makapagdulot pa iyon ng pagkalaglag sa sinapupunan nito. Nag-usap ang dalawang kampo at napag-alaman ni Lola na mayroong malaking lupa sa baryo ang mga magulang ng aking ama. Ipinamana ng isang mayamang hasyendero kay Lolo bilang tenant ang kanyang lupain. Nang may benta ang lupa, hinati nila ang pera. Ang kalahati ay ginamit sa pagpapakasal at ang natitira ay inilagay sa bangko bilang panggasto sa panganganak ng aking inang si Norma at sa magiging kapalaran ng kanilang magiging anak. Naisip naman ni Lola na ina ng aking nanay na pabalikin na lang ito sa review center once na nakapanganak na. Sa una ay hindi naging close ang magbalae. Pero kinalaunan, naging magkasundo na rin sila at nasanay na sa matapang at masungit na ugali ng aking lola dahil na rin sa mahigpit na pagpapalaki dito ng mga magulang kaya naging istrikta ito at matapang na ina. Pinatira ni Lola ang mag-asawa sa dati niyang bahay dito sa probinsya para makapagsimula ng bagong buhay. Pero naglaan na muna siya ng isang buwan na pananatiling kasama nila sa bahay bago ito bumalik sa Maynila. Mitikulosa at may kasungitan si Lola kaya medyo naiilang sa kanya ang aking ama. Pero sinisikap pa rin niyang pakisamahan ito alang-alang sa aking ina. Maliit pa lang ang bahay nila noon at medyo nakakatakot pa dahil yaring iyon sa kahoy at pawid ang bubungan. Maraming butas at tumutulo sa tuwing sumasapit ang tag-ulan. Subalit tiniis nila ang ganoong klase ng bahay at pamumuhay. Natuto silang magtipid at magtiis pero sa pagkain ay hindi naman tinitiis ang aking nanay dahil kailangan niya ng sapat na nutrisyon para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sumapit na sa 8 buwan ang kanyang ipinagbubuntis at mabintog na ang tiyan. Umbok na ito at talagang malapit na siyang manganak kaya nababahala na noon ang aking lola. Naisip niya na delikado na ang buhay nito lalo pat napapabalita na mayroong gumagalang aswang sa kanilang barangay. Isang araw ay nagulantang sila sa balita ng mga kapitbahay na nakunan si Regina na nakatira sa may tabing dagat. Buntis din ito at dinala ng ambulansya sa kalapit bayan dahil nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak nito na nauwi sa pagkalaglag ng bata. Pero paniniwala ng mga residente ay kagagawan iyon ng aswang at may pinaghihinalaan silang estrangherang kapitbahay na umaaligid sa bahay ni Regina isang gabi bago sumapit ang araw ng panganganak. Batay sa kwento ay hindi na natagpuan ang misteryosang babae sa may tabing dagat at marahil ay naghahanap na ito ng muli ng mabibiktima sa mga susunod na araw. Pero natatandaan ng mga residente na nakakita sa kanya ang itsura ng babae.
Kaya binalaan nila ang mga kapitbahay na mag-iingat at huwag basta-basta magtitiwala sa mga dayuhan na nagagawi sa kanilang probinsya. Kung kaya't pinapauna ni Lola Isabela ng mga pangontra sa aswang ang mag-asawa. Binigyan niya ng mga hakbang kung paano gagamitin ang mga ito once na sumalakay ang aswang. Dumating ang araw ng Martes. Lumuwas na si Lola Isabela, dala ang kanyang mga bagahe. Magbabalik na siya sa Maynila at kinakailangan na niyang magtrabaho. Mayordoma si Lola Isabela na matagal na niyang nagtatrabaho at nagsiservisyo sa isang mayamang pamilya sa Maynila. Malaki na rin ang utang na loob niya kaya hindi niya maiwan-iwan. Saglit lamang siyang nagpaalam sa mga ito upang magabayan na muna ang aking ina dahil sa malapit na itong manganak, kaya pinayagan na muna siyang bumalik ng probinsya ng 1 buwan. Subalit lumagpas na ang napagkasundo ang 1 buwan kaya kailangan niya nang bumalik sa trabaho. Kahit labag iyon sa kalooban niya ay ginawa pa rin niya dahil kailangan na rin niyang magtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Sinabihan niya ng isang katutak ng mga tagubilin ang mag-asawa bago dumating ang kanyang inarkilang tricycle. Nang huminto ang driver sa tapat ng bahay ay saka palang sumakay si Lola Isabela. Pero bago pa umalis ang tricycle ay binantaan muna niya ang aking ama na kapag nalaman niyang may masamang nangyari sa kanyang anak ay pipilitin niyang makauwi at papatayin niya ang aking ama. Bagay na hindi nakakagulat dahil talagang likas siyang matapang at prangka kung magsalita. Nasanay na rin naman ang aking ama sa pambubulyaw at pagsesermon nito, kaya sumunod na lang siya sa mga ipinag-uutos nito bago sila kumaway ng aking ina sa papaalis na tricycle. Kung meron mang umaalis ay meron din namang dumarating. Papasok na sana sa bahay ang mag-asawa nang mapansin nila na may bagong bukas na tindahan malapit sa kanilang bahay. Napansin ng aking ina may matandang tendera na nakadungaw sa bintana. Agad itong lumabas ng kanyang tindahan at ngumiti sa mag-asawa. Lumapit siya sa mag-asawa at bumati. Nagpakilala siya bilang si Aling Maring, bilang palayaw dahil ang totoo ay Marina ang kanyang tunay na pangalan. Dayo lamang siya at kaya lang siya napadpad sa probinsya ay dahil nakapangasawa siya ng magkokopra na taga dito. Nasabi pa niya na kasama niya ang kanyang bunsong anak at tuwing Sabado at Linggo lamang bumibisita ang kanyang asawa. Magiliw din naman na nagpakilala ang aking mga magulang. Magkukwentuhan pa sana sila nang biglang maagaw ang atensyon ni Aling Maring sa mabintog na tiyan ng aking ina. Sinubukan niyang hawakan at himas-himasin ang tiyan ng aking ina at hinayaan naman siya ng mag-asawa, pero nang tanungin niya kung ilang buwan na ang ipinagbubuntis ay sumagot ang aking ina na nasa 8 buwan na ang sanggol. Bigla na lang nangislap ang mga mata ni Aling Maring at nanlaki ang kanyang mga mata na tila nagagalak at natatakam na matikman ang sanggola. Nahuli naman ng aking ama ang pangingislap ng mga mata ni Aling Maring. Napakisap mata siya subalit bumalik sa normal ang paningin nito at biglang sumakit ang tiyan ng aking ina. Sumipa ang sanggola at iniisip na marahil ay naglalaro ito sa loob. Agad namang tinanggal ni Aling Maring ang kanyang kamay sa tiyan ng aking ina. Binalot ng kakaibang pangingilabot ang buong katawan ng aking ama, pero hindi niya sinita si Aling Maring dahil ayaw niya itong mapahiya. Hindi niya sukat akalaing nagkatotoo pala ang mga sinasabi sa kanya noon ni Lola ukol sa mga anyo ng aswang. Kung kaya't nag-isip na lang siya ng pwedeng idahilan para tuluyan na silang pumasok sa loob ng bahay ng kanyang asawa. Mabuti na lang at epektibo naman ang kanyang naging pagdadahilan. Agad na sumama sa kanya ang aking ina at tuluyang nagpaalam si Aling Maring upang bumalik na sa kanyang tindahan. Pagkapasok ng mag-asawa sa loob ng bahay ay sinaradong mabuti ng aking ama ang pinto at wala na siyang ibang binanggit pa sa aking ina tungkol kay Aling Maring. Ipinagpipilitan na lang niya na sa kanyang isipan na guni-guni na lamang niya ang nakita niya kanina. Sumapit ang hapon
Saglit na lumabas ng bahay ang aking ina upang bumili ng tinapay sa tindahan dahil kanina pa siya nagugutom at gusto niya makapagmeryenda. Kwento niya sa akin ay talagang magugutumin ang mga buntis at saka pa iba-iba ang mood at pakiramdam kaya medyo naninibago sa kanya ang aking ama. Binubuo noon ng 7 magkakalapit na bahay ang bloke kasama ang aming bahay. Gayon din ang tindahan ng kanyang pinsan na si Lolita at ang tindahan ni Aling Maring. May kalayuan ang barangay hall at gayon din ang simbahan at munisipyo. Hindi katulad sa kasalukuyan na halos magkakadikit na ang mga bahay at walking distance na lamang ang mga munisipyo, paaralan at simbahan, gayon din ang palengke. Namili ang aking ina sa tindahan na gusto niyang bilhan ng masarap na biskwit at mas pinili niya ang tindahan ni Aling Maring kaysa sa pinsan niya na nasa ikalawang bandang malapit sa bahay. Marahil dahil meron naman na magandang pakikisama sa kanya ang bagong kapitbahay. May pagkamatapobre din at pagkamainitin ang pinsan niyang si Tia Lolita, kaya may pagkakataon na naiilang sa kanya ang aking ina. Magiliw ng pakawala ng matamis ng ngiti ang aking ina kay Aling Maring bago nito itinuro ang biskwit na kanyang bibilhin. Namangha at natuwa ang aking ina sa maraming istante na mga garapon ng tsokolate, candies, at iba't ibang makukulay na wrapper ng mga biskwit at cookies. Mukhang mapapadalas na ang pagbibili niya sa tindahan ni Aling Maring dahil nandoon na ang kanyang mga paboritong kutkutin. Makalipas ang ilang sandali ay ibinigay niya ang bayad at nahawakan ni Aling Maring ang malalambot na palad ng aking ina. Naamoy niya ang mabangong halimuyak nito kaya nilasap niya ang amoy, bagay na ipinagtaka ng aking ina. Kung kaya't pinabulaanan na lang ng matandang tindera na marahil ay nabanguhan siya sa amoy nito. Natawa naman ang aking ina dahil simpleng kulon lang ang kanyang ginagamit at hindi naman ganoon katindi ang hatid nitong bango. Nagkakwentuhan pa sila ng kaunting sandali at pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Aling Maring. Pagtapat ng aking ina sa bahay ay bigla siyang sinitsitan ng kanyang pinsang si Tia Lolita. Pinapalapit siya nito sa bintana ng tindahan at kinausap sa mahinang tinig. Pinalaan siya nitong huwag makikipagkaibigan sa bagong kapitbahay na tindera dahil namumukhaan niya ito. Ang babaeng iyon ang aswang na naging dahilan ng pagkalaglag ng sanggol ni Regina sa kanyang sinapupunan. Nanlaki ang mga mata ng aking ina pero hindi pa rin siya naniniwala sa mga ganoong kwento dahil lumaki siya sa Maynila at matagal na niyang napag-aralan na wala siyang naririnig ukol sa mga aswang, kaya imposible na maging aswang ang kanilang kapitbahay na tindera. Saglit na napasulyap ang aking ina sa direksyon ng bahay ni Aling Maring at napansin niyang lumabas ito ng bahay. Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Nagtaka siya kung saan nanggaling ang ganoong simoy ng hangin samantalang hindi naman malamig sa panahon na yon dahil noon ay tag-araw. Nabahala siya na baka narinig ni Aling Maring ang mga sinabi sa kanya ni Tia Lolita. Kahit na medyo malayo ng ilang hakbang ang layo ng bahay nito, nilingon ng aking ina si Tia Lolita at pinatigil niya ito sa pakikipag-usap sa kanya. Bago siya nagpaalam, subalit laking gulat niya nang pagtalikod niya ay nasa tabi niya si Aling Maring. Ngumiti ito at magiliw na bumati sa kanilang dalawang magpinsan. Nagtama ang paningin ni na Aling Maring at ng aking ina, kaya lalong napuno ng kuryosidad ang aking ina na matitigang mabuti ang mga mata ng tindera at napakisap mata siya nang mapansin na baliktad ang kanyang refleksyon sa mga mata nito. Sumagi sa isip niya ang sinabi ni Lola na kung titingin ka sa mata ng kausap mo at makikita mo ang refleksyon mo ay nakabaliktad ka sa kanyang paningin, malamang siya ay isang aswang dahil aswang lamang ang may kakayahan na makabaliktad ng refleksyon. Mabuti na lang at hindi matagal na nakipagtitigan sa kanya si Aling Maring dahil ang bilin sa kanya ni Lola, huwag nang titigan o tititig para makaiwas sa hipnotismo.
Nilikubuan siya ng takot at matinding pag-aalala. Halos atakiin sa nerbiyos ang aking ina. Hindi niya maunawaan kung paano nakarating si Aling Maring nang ganoon kabilis na parang sa isang kisap mata ay bigla siyang nasa katabi niya at nakamatsyag sa kanilang pinag-uusapan. Napatras ang aking ina at lumayo ng ilang distansya bago tuluyang lumakad patungo sa aming bahay. Hindi naman siya makapagpabilis ng paglalakad dahil nahihirapan na siya sa bigat ng kanyang dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay hindi niya may paliwanag ang pamumutla ng kanyang buong muka. Nanginginig ang kamay at hindi niya makontrol ang malakas na sunod-sunod na pagtibok ng kanyang dibdib. Tinanong siya ng aking ama at pinaupo at pinainom ng isang basong tubig. Nang mahimasmasan, sinabi ng aking ina ang kanyang nakita at pagkarinig ng aking ama ay medyo nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Naisip niya ang nangyari kanina nang hawakan ni Aling Maring ang tiyan ng aking ina. Kaya hindi na niya napigilang isiwalat dito ang kanyang naging obserbasyon. Pagkatapos marinig ng aking ina ang mga pahayag ng aking ama ay halos manlaki ang kanyang mga mata at talagang nanginginig siya sa sobrang takot. Hindi niya kaagad napansin ang naging itsura ni Aling Maring kanina at kung natagalan pa siguro nitong hawak ang tiyan niya ay marahil baka nagbagong anyo na rin ito bilang aswang. Medyo kinakabahan siya dahil ngayon ay siguradong umaaligid na ang matanda sa kanilang bahay at inoobserbahan silang mabuti kung papaano papatayin at kakainin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngayon lamang siya nakaengkwentro ng ganitong kampo ng kadiliman. Marami pa siyang pangarap sa buhay lalo na sa kanyang anak. Ayaw niya ito pa naman na maging instrumento upang kunin ang kanyang buhay, gayon din ang buhay ng isang inosenteng sanggol na malapit ng mailuwal at masaksihan ang kagandahan ng mundo. Gusto pa niyang mabuhay ng matagal at kung kinakailangan niyang lumaban ay gagawin niya upang maprotektahan ang kanyang anak. Pinakalma siya ng aking ama. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan sa noo bago nito iniwanan sa may upuan. Nangamba ang aking ama para sa kaligtasan ng aking ina. Mahirap humingi ng tulong dahil kahit na magkapit-bahay sila ay mga takot din sa aswang ang mga to. Nilakasan na lang niya ang kanyang kalooban. Sinarado niyang mabuti ang tarangkahan ng pintuan at siniguradong hindi iyon basta-basta mabubuksan ng kahit na sinong magtangka sa labas ng bahay. Kinuha niya ang baul na naglalaman ng malaking rifle at gayon din lahat ng pangontra sa aswang na ibinili ni Lola at inabangan nila ang pagbisita sa kanila ng aswang. Nabanggit kasi ni Lola sa aking ama na babango sa pang-amoy ng aswang ang mga buntis sapagkat kinakain nila ang batang nasa sinapupunan ng ina at siguradong anumang oras at panahon ay maaaring salakayin sila ng aswang sa kanilang bahay. Kaya kabilin-bilinan nito ay maging mapagmatsyag at wag na wag iiwanan ng aking ama ang aking ina, anuman ang mangyari. Kung maaari din ay tibayan ng aking ama ang kanyang kalooban dahil gumagamit ng kapangyarihan ng aswang upang takutin silang mag-asawa, kaya wag siyang magpapasindak at magpapadaig. Bandang alas 5 ng hapon ay naghapunan na ang mag-asawa at inabot pa sila ng kamalas-malasan nang biglang umulan. Nagtaka ang aking ina kung bakit umulan, ay panahon naman iyon ng tag-araw. Pero sumagi sa isip niya na marahil ay dahil iyon sa pagbabago-bago ng klima. Nag-umpisang lumusot sa butas ng bubungan ang mga patak ng ulan. Nabasa ang sahig ng bandang kusina at halos mapuno ito ng tubig. Napansin kaagad yun ng aking ina. Kamuntik pa siyang madulas pero mabuti nilang agad na umagapay ang aking ama. Tinulungan niya na makabalik sa upuan ng aking ina habang kumukuha naman siya ng mga malalaking palanggana at iba pang mga timba na pansahod sa tumutulong bubungan. Saglit siyang tumingala at merong tumutulong malapot na laway sa kanyang muka. Napansin niya ang butas sa bubungan. Tinignan niyang mabuti at nakita niya doon ang isang malaking matang namumula at nanlilisik. Napasigaw siya sa sobrang sindak at may narinig siyang pumagaspas sa bubungan.
May kung anong malaking ibon ang lumipad sa kataas-taasan. Ngunit hindi iyon pangkaraniwang ibon dahil panay ang paghapon nito sa kanilang bubungan at tila nakapanood sa kanilang mga kinikilos. Nakaramdam ng panganib ang aking ama. Dali-dali siyang kumuha ng goma sa kanyang sisidlan at sinunog niya ang kalahati nito sa may bandang kusina. Sa pagkakataong yun ay nakiramdam siya at matagal na nakinig sa anumang ingay, subalit wala na siyang naririnig na anumang pumapagaspas sa may bubungan. Marahil ay naging daan ang nasunog na goma upang lumayo at maitaboy ang aswang. Epektibo talaga ang ipinabaon na pangontra ni Lola. Napanatag ang kalooban ng mag-asawa pero hindi pa rin makatulog ang aking ina. Pakiramdam niya sobrang maalinsangan. Maya't maya siyang nagpapaypay ng kanyang abaniko habang dinadala siya ng aking ama sa kwarto upang makapagpahinga. At pagkatapos ay nagtungo ang aking ama sa may bandang pintuan kung saan naglagay siya ng nakabaliktad na walis tingting. Nabanggit sa kanya ni Lola na kapag nagtangkang pumasok sa loob ng bahay nila ang sinuman at natumba ang walis tingting na walang gumalaw nito, ang ibig sabihin ay isa itong aswang. Hindi siya marunong sa pakikipaglaban at laking Maynila din kaya hindi niya alam ang tungkol sa mga pangontra sa aswang. Kung hindi pa siya tinuruan ni Lola ay hindi niya matututunan ang mga tungkol doon. Inisip ng mag-asawa na hindi na sila gagambalain pa ng aswang at wala nang magaganap na kahindik-hindik na pangyayari. Buong akala ng mag-asawa ay lulubayan na sila ng aswang subalit hindi pala. Makalipas ang ilang sandali na katahimikan ay bumalik sa silid tulugan ang aking ama at sinabahan niya ang aking ina. Bandang alauna na sila nakatulog subalit biglang naalimpungatan ng aking ina nang makaramdam siya na parang kumikirot ang kanyang tiyan at patuloy ang pagtatambol sa loob. Parang sumisipa na naman ang sanggol at hindi normal ang pagsipa nito. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata pagkatapos ay iniunat ang braso nang biglang matagpuan niya ang mahabang dila na nakaturo sa kanyang tiyan. Lagpas ang dila sa bubungan ng kanilang bahay at mukhang nanggagaling iyon sa itaas na bahagi ng bahay nila. Inalog-alog niya sa balikat ang aking ama at pinilit na gisingin. Namamawis na noon sa sentido ng aking ina at bagyang humihilab ang kanyang tiyan. Nakatitiyak siyang gustong butasin ng aswang ang kanyang tiyan at malamang ay dudukutin nito ang kanyang sanggola. Napagtanto niya ang lahat ng kwento ni Lola na dating nasa probinsya siya noon ng Capiz, kung saan siya lumaki. Anak pala siya ng isang manghihilot sa kanilang bayan at kilala din sa marunong makipaglaban sa mga aswang ang kanyang ama, kaya marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Partikular na din ang mga aswang na kumakain ng sanggol sa sinapupunan ng mga ina. Marami sa kanila ang binibiktima ng mga aswang, lalo pat nalalaman ng mga ito na buntis ang mga kababaihan sa kanilang bayan. Merong 4 na buwan pa lang na buntis ay binibisita na ng aswang dahil napakabangong halimuyak nito. Meron din naman na 8 hanggang makapanganak ay dinadalaw pa rin ng aswang, depende marahil sa panlasa at pangamoy ng mga to. Nakasaksi na rin siya kung papaano pinatay ang mga aswang gamit ang mga agimat at iba pang pangontra nung isinasama siya ng kanyang ama patungo sa baryo upang manghilot ng mga pasyente. Ipinamana ng ama ni Lola ang mga kagamitan nito pangontra sa aswang dahil alam niyang darating ang araw na magkakaroon ito ng anak na mabubuntis at dahil na rin may bahay ito sa probinsya. Madalas na pinamumugaran ng aswang kaya naisipan niyang ipabaon ang mga pangontra sa mga aswang. Ikinintal ng aking ina ang lahat ng mga sinabi sa kanya noon ni Lola. Hindi niya maiwasang maalala ang mga kwento tungkol sa aswang dahil na rin sa nararanasan nila ng mga oras na yon. Habang inaalog-alog pa rin niya ang aking ama, patuloy niyang tinuturo ang mga mahabang dila. Nang tuluyan ng magising ang aking ama, ay dali-dali niyang hinila palayo ang aking ina. Dinala niya sa upuan at nagtungo siya sa kusina.
Kumuha siya ng isang garapon ng asin at isinaboy niya sa dila hanggang sa mag-usok iyon. Gumalaw at mukhang nataranta ang aswang sa may bubungan. Pumagaspas at hindi na normal ang pagkakaalog ng kanilang bubungan. Marahil ay nataranta ang aswang at sobrang nahihirapan dulot ng mga natamong pagkasunog ng dila. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Kumuha pa ang aking ama ng buntot pagi at pinaghampas nito ang dila ng malalakas at persahang pamamaraan hanggang sa mapuno ng mapupulang latay at nag-umpisang umusok na tila nasusunog hanggang sa pinakadulong bahagi nito. Mabilis na hinawakan at hinila ng aking ama ang dila, subalit malakas ang aswang at kamuntik na niyang madala ang aking ama. Matagal silang naghilahan na parang naglalaro. Nagtunggali ng lakas hanggang sa pabiglang batakin ng aswang paitaas ang sariling dila. Lumusot ang dila sa butas at lalo pang lumikha iyon ng mas malaki pang siwang sa may bubungan. Muling pumagaspas ang mga pakpak ng aswang palayo sa may bubungan at manaka-nakang lumilipad pa itaas sa ere. Para namang magigiba ang bubungan sa lakas ng pagyanig ng nililikha ng aswang. Siguradong nasusunog ang dila nito at talagang hindi niya matagalan ang matinding sakit at kirot doon ng asin at buntot pagi. Samantala, sa sobrang lakas ng paghatak, napabagsak sa kama ang aking ama. Napatama ang kanyang likuran sa kutson. Medyo lumikha iyon ng kaunting kirot subalit hindi pa rin siya napatinag. Ninais niyang sundan ng aswang. Bumangon siya sa kama at patakbo niyang kinuha sa loob ng baol ang pabaon na rifle ni Lola na may lamang mga bronze na bala. Pinaniniwala ang pangontra din at mabisang pantaboy sa aswang. Pero para sa aking ama ay ang bala ng rifle ang makakapatay sa aswang. Kailangan niyang maging matapang alang-alang sa kanyang asawa at anak. Wala siyang pakialam kung ikamamatay pa niya ang pakikipaglaban sa aswang. Ang mahalaga ay ligtas at buhay ang kanyang mag-ina. Tinignan niyang mabuti ang baril at meron itong 3 bala. Hindi pa man siya biyasa sa paggamit ng baril ay nagbabaka sakali siya na maaaring maasinta niya ang aswang, kaya ikinasa niya ito at biglang napukaw ang kanyang atensyon nang marinig na sumisigaw ang aking ina. Nagtungo siya sa may upuan at nabanggit ng aking ina na merong malaking asong dumaan sa silong ng bahay. Yari kasi sa kawayan ang sahig kaya kita kung anumang dumaan doon. Naisip ng aking ama na malamang ay nagbalat kayong aso ang aswang upang mapadali siyang makatakas. Dagdag pa kasi sa mga naikuwento sa kanya ni Lola na magaling na magbalat kayo ang aswang. May kakayahan silang magbago at maging kawangis ng baboy o aso upang malinlang ang kanilang mga biktima. Nagmadaling lumabas ng bahay ang aking ama sa pag-asang mahuhuli niya ang aswang. Nagpaputok siya ng baril at umalingaw-ngaw iyon sa buong paligid. Nanggigigil siya sa sobrang galit at gusto niyang mapatay ang aswang. Subalit wala siyang natagpuan sa paligid. Nagpalingalinga siya subalit ang kabilugan ng buwan lamang ang sumalubong sa kanya at mga alulong ng aso na kung saang-saang dako. Samantala, nagsipaglabasan ang ilang kapitbahay at nilapitan nila ang aking ama. Napag-alaman nilang merong aswang na kamuntik ng umatake sa aking ina. Mabuti na lang at naagapan nila, kung hindi ay baka napatay na ang sanggol sa sinapupunan nito. Inabot ng alas 4 bago sila nakatulog at nang dumating ang kinabukasan ay nalaman nila kay Tia Lolita na bago pa sumikat ang araw ay napansin niya na nag-asabalutan na si Aling Maring, gayon din ang bunsong anak nito. Nagmamadali silang umalis at napansin ni Tia Lolita na tinatakpan ng matandang tendera ang kanyang bibig. Hindi na siya nag-usisa dahil sa nararamdaman niyang aswang ito at baka siya naman ang mapabuntunan ng pansin. Nagpadala ng telegrama sa Maynila si Tia Lolita sa aking lola at ibinalita niya ang nangyari sa mag-asawa, kaya lubos na nag-aalala at nabahala ang aking lola. Napagdesisyonan niyang umuwi sa probinsya bago manganak ang aking ina upang matulungan ng aking ama sa anumang mangyayari na panganib. Pero sa kabila ng lahat
ay nagpapasalamat pa rin siya at naging proud sa ipinakitang katapangan ng aking ama sa paglaban sa aswang. Hindi nito pinabayaan ng aking ina kahit nasa bingit na sila ng kamatayan. Simula ng araw na yun, walang nakakaalam kung saan nagtungo si Aling Maring. At naging palaisipan sa residente kung ano ba talaga ang nangyari dito pagkatapos ng makatakas. Wala na ring tumira sa kanyang tindahan hanggang sa tuluyan ng masira dulot ng bagyo at lindola. Hindi kaagad nakamove on ang aking ina sa naging karanasan niya. May gabi pa rin na dinadalaw siya ng masamang panaginip kung saan nakikita niya ang imahe ng aswang pero kinapitan na lang ng mag-asawa ang Diyos at nilakasan pa ang pananalig sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Nag-umpisa silang sumimba sa kabayanan. Matagal na din silang hindi nagsisimba at nananalangin kaya nagbalik loob sila at doon nila natamo ang tunay na kaligtasan at kaluwalhatian ng kanilang mga puso. Nagkaroon ng kapayapaan ang aming bayan kahit simple ang pamumuhay ng mga tao at kinakitaan naman sila ng pagkakaisa at pagtutulungan, lalo na sa aming barangay. Nabuhay ang bayanihan at sa tuwing darating ang bagyo anumang sakuna ay nagtutulong-tulong ang mga kapitbahay na isaayos at kumpunuhin ang ilang sirang kagamitan ng kani-kanilang mga kapitbahay. Dumating ang panahon na naging maunlad na rin ang aming bahay. Marami na rin mga bahay ang naipatayo sa aming barangay kahit hindi na rin masyadong nakakapanglaw. May restaurant na din at resort na dinadayo ng mga turista sa lungsod. Nabuhay ang turismo sa aming bayan. Kahit paano ay nakilala na rin ang aming bayan sa iba pang mga karatig bayan at umangat ang pamumuhay ng mga residente. Hindi man naging mayaman ang aking mga magulang ay naitaguyod naman nila kami ng aking kapatid sa maayos at legal na pamamaraan. Parehas na kaming profesional sa aming mga trabaho. Samantalang ang aking ina naman ay dating guro na nagkaroon naman ng negosyong pampebenta ng halaman at mag-aalahas. Samantalang ang aking ama naman ay nananatiling nurse at nagpalipat sa aming bayan upang magkakasama-sama kaming lahat. At dito na po natatapos ang aking kwento ukol sa karanasan ng aking ina sa isang misteryosang aswang sa aming probinsya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.